Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1171 hanggang 1180. Pagkarinig nun ay ngumiti ng mapait si Sheila. Hindi pa ako Profound Master. Nakatingin lang ako sa mga gamit sa loob pero hindi ko ito makukuha. Bakit hindi mo ilabas lahat? Tumanggaw si Severin. Kumuha siya ng special na singsing at nilabas lahat. Hindi masama. Mayroong higit sa 20 second grade spiritual herbs at mahigit 30 first grade spiritual herbs. Sayang, wala siyang third grade. Pero mas maganda ito kaysa wala. Wow! Marami siyang espiritual na bato. Ang attainment technique ay ganon-ganon lang. Hindi okay ang technique. Komento ni Severin habang sinusuri ang lahat ng mga bagay. Hindi alam ni Sheila kung anong ekspresyon ang dapat niyang ipakita dahil nakita niyang nakakatuwa at nakakahiya. Hindi masama ang attainment technique at technique. Nasasabi mo lang yan dahil mas alam mo ang attainment technique at technique. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Ngunit maaari nating ibenta ang mga ito sa ibang tao. O maaari rin nating ipagpalit ang mga ito sa mga espiritual na halamang gamot. Tiyak na nagbigay iyon ng ideya kay Severin. Nag-thumbs up siya kay Sheila. Magandang ideya iyon. Sigurado akong may palengke sa isang lugar sa lungsod. Maaari nating ipagpalit ang lahat ng mga bagay na hindi natin kailangan at magtanong din tungkol sa Gallas Hall. Ito ay 2 ibon na may isang bato. Tama. Pwede tayong magtanong. Tumanggaw si Sheila at tumingin kay Severin na puno ng pananabik. Bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang nasa loob ng susunod na special ring. Napangiti si Severin. Tignan mo na lang. Sabi ko isa kang money grabber at hindi ka sumang-ayon. Napamulat ng mata si Sheila at sinabing. Nakakainis ka. Normal na reaksyon. Hindi mo ba sinabi sa akin na marami talagang pumatay sa ibang tao o kahit sa kanilang mga kaibigan o kapatid dahil gusto nilang kunin ang kayamanan para sa kanilang sarili? Sila ang tunay na mang-aagaw ng pera. Hindi ako. Biglang may naisip si Sheila at nagtanong. Hoy, kung makakita ako ng napakabihirang kayamanan, may isip mo bang patayin ako at nakawin ito para sa iyong sarili? Hindi nakaimik si Severin. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba ganoon akong klase ng tao? At saka, kailangan mong tingnan kung ang kayamanan ay angkop para sa lalaki o babae. Hinding-hindi ko susubukang kunin ito sa iyo kapag dumating ang araw na iyon. Buti na lang kung nakahanap ka ng kayamanan na makakatulong sa iyong pagkamit. Sana ay lumakas ka rin. Pagkarinig nun, sobrang saya ni Sheila. Napangiti siya. Siyempre naman, naniniwala ako sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala na kunin ko rin ang kayamanan sa iyo. Sa tingin ko ang taong ito ay isang alchemist din. Nakakuha siya ng maraming espiritual na damo sa kanyang special rings. Malamang higit sa 100. At sila ang lahat ng sangkap na kailangan ko. Nang ilabas ni Severin ang mga bagay mula sa pangalawang special ring, masayang bulalas niya. Hahaha. Hindi masama. Napakahalaga na patayin ang lahat ng mga taong ito. Sa tingin mo ba ang mga bagay sa mga bote na ito ay mga alchemical na table task? Tingnan mo. May mga alchemical recipe din. Sabi ni Sheila pagkatapos idaan sa mga gamit. Oo, mga alchemical recipe ang mga ito. Tingnan ko sila. Ipinasa sa kanya ni Sheila ang mga alchemical recipe. Tumingin siya at sinabing. Lahat sila ay mga first grade low rank, medium rank, at high rank alchemical recipes. Parang ang alchemical grade ng lalaking ito ay hindi masyadong mataas. Pero lahat ito ay napakagandang alchemical recipe na wala sa aking mga libro. Ibig sabihin, mas maraming iba't ibang alchemical pills na alam ko ngayon. Samantala, kinuha ni Sheila ang 4 na bote ng porselana at sinabing. Tingnan natin kung anong uri ng mga alchemical na table task ito. Binuksan niya ang unang bote at inamoy iyon. Oo, mga alchemical pills talaga ang mga ito. Mabango sila. Pagkatapos noon ay tumingin siya sa loob. 5 pildores lang ang nasa loob ng bote na ito. Hindi ko alam kung anong uri ng alchemical pills ang mga iyon pero sigurado akong first grade low rank alchemical pills ang mga ito. Sarap na sarap si Severin sa performance ni Sheila na walang tigil sa pagtango.
Pagkatapos noon, binuksan ni Sheila ang pangalawang bote. Katulad ng dati, naamoy niya ito bago tumingin sa loob. Wow! Ito ay hindi masama. Mayroong higit sa 10 pills sa loob ng bote na ito at ang mga ito ay first-grade medium-rank alchemical pills. Kasunod nito, isinara niya ang bote at binuksan ang ikatlong bote. Pagkatapos ng isang singhot, tumingin siya sa loob. First-grade high-rank alchemical pills. May 8 pills sa loob. Hindi masama kung isasaalang-alang namin ang mga ito mula sa ibang mga tao. Ang mga alchemical na tabletang ito ay angkop para sa Profound Master. Kinuha ni Severin ang bote at tiningnan. Ang kalidad ng mga alchemical na tabletang ito ay hindi masyadong maganda. Sa palagay ko ay naging isang first-grade high-rank alchemist siya. Nang magsalita si Severin ay binubuksan na ni Sheila ang pang-apat na bote. Katulad ng dati, magpapasinghat muna siya. Gayunpaman, lumabas ang pink na gas mula sa bote nang maalis ang takip. Ngumuso si Sheila at sinabing, "Napakabango nito ngunit hindi ito amoy ng alchemical pill." Tumingin si Severin at mukhang masama ang ekspresyon nito. Nako! Sigurado akong hindi ginagamit ang bote para maglagay ng mga alchemical na table task. Mabilis niyang inagaw ang bote at isinara ito ng mahigpit. Ano? Kung walang alchemical pills sa loob, ano ang gas? Mukhang natakot si Sheila. Ang kanyang imahinasyon ay tumakbo ng ligaw at ang kanyang mukha ay mukhang nakakatakot. Nako, hindi. Nakakalason ba to? Mamamatay na ba ako? Ano ang dapat kong gawin? Nalasan ba ako? Hoy, isa kang milagrong doktor. Bilasan mo at tingnan mo ang katawan ko. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Sheila at dinama ang kanyang pulso. Pagkatapos noon ay umiling siya. Mukhang walang lason sa katawan mo. Hindi ito lason. Tanong niya. Anong nararamdaman mo ngayon? May mali ba sa katawan mo? Hinawakan ni Sheila ang mukha niya at tumingin kay Severin. Ako, parang nag-iinit ang katawan ko. Parang gusto kong tanggalin ang damit ko. Nagsisimula ng malabo ang kanyang mga mata na parang nasisilaw ang kanyang isipan at tila kakaiba rin ang kanyang ekspresyon. Sheila, sa tingin ko ang lalaking ito ay isang taong malabag. Sabi ni Severin matapos makita ang kalagayan ni Sheila. Pagkatapos noon, lumapit siya at binuhat si Sheila sa kama. Kinabukasan, nagising si Sheila na pagod. Sobrang sakit ng katawan niya kaya nahihirapan siyang gumalaw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanyang mga mata ang mga imahe kagabi. Galit siyang tumingin kay Severin. Napakasama mo. Isa kang milagrong doktor. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam ang ibang paraan para matulungan ako. Ngumiti ng malapad si Severin. Ikaw ang asawa ko kaya bakit ako gagamit ng ibang paraan para matulungan ka? Gustong-gusto ko kung gaano ka kaseksi at pagkukusa kagabi. Namula si Sheila. Binigyan niya ng matalim na tingin si Severin. Mawala. Ang galing mo mag-isip ng palusot. Ah. Sheila, sa tingin ko ang bagay sa loob ng bote ay talagang napakaganda. Wala ring side effect. Bakit hindi natin subukang muli ngayong gabi? Tanong ni Severin na may kasamang ngiti sa labi. Sa sobrang takot ni Sheila ay mabilis niyang nilayuan si Severin. Hindi. Pagod na talaga ako at ayoko na ulit subukan. Bakit hindi mo ibalik at subukan kay Dayan? Ang pagbabahagi ay pagmamalasakit kaya dapat kong ibahagi ang magandang bagay na ito sa kanya. Hahaha. Palihim kang babae. Natatakot akong papatayin niya ako. Tumawa ng malakas si Severin. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, inaabangan niyang masubukan si Dayan. Noon pa man ay mahiyain si Dayan pagdating sa pagtamasa ng sexual intimacy, iniisip niya kung ano ang reaksyon ni Dayan nang sinubukan niya ito. Nako, may mga special rings pa na hindi pa natin nasusuri. Bilasan mo, gusto kong makita kung ano pa ang makikita natin sa kanila. Sa orihinal, inaantok si Sheila. Noong maisip niya ang tungkol sa iba pang mga special ring, nawala ang antok na nararamdaman niya at nakaramdam siya ng matinding sigla. Tumanggaw si Severin. Oo, may iilan na hindi pa namin nasusuri. Pagkatapos noon, pinaalalahanan niya si Sheila. Sa kabutihang palad, nandito ako kagabi.
Malalagay ka sa gulo kapag nasa labas ka at may masasamang tao sa paligid mo. Napapout si Sheila at nakaramdam ng inis. Akala ko ito ay mga alchemical na table task sa loob ng bote. Hindi ko naisip na ito ay isang mapanganib na substansya sa halip. Sa palagay ko kailangan kong manatiling alerto. Naaliw si Severin. Ito ay hindi ganap na kasalanan mo. Baguhan ka pa rin sa mundo ng pagkamit. Ito ang iyong unang pagkakataon at madaling mahulog sa silo. Masyadong mababa ang iyong natamo at gayon din ang iyong telekinesis. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Seryosong tanong ni Sheila. Paliwanag ni Severin. Kung hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng bote ng porselana, hindi natin ito maamoy kaagad kapag binuksan natin ito. Ang pinakamabuting paraan ay pigilin ang iyong hininga upang maiwasang madamay sa insidenteng kinaroroonan mo kagabi. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Para sa mga may mga matataas na natamo, maaari muna nilang i-scan ang bote gamit ang kanilang telekinesis bago buksan ang bote para makumpirma kung ano ang nasa loob ng bote. Kung wala kang malalakas na telekinesis o hindi mo magamit ang iyong telekinesis, lumayo ka sa bote pagkatapos mong buksan ito para matiyak na walang gas na lumalabas. Kahit na walang gas, kailangan mo pa ring panatilihin ang iyong distansya at pigilin ang iyong hininga. Kapag nakasigurado ka sa loob, pagkatapos ay makakasigurado ka na sa loob ng bagay. Ito ay hindi ipinapayong amuyin ito kaagad pagkatapos mong buksan ang bote kapag ito ay napakalapit sa iyo. Sa wakas, naintindihan na ni Sheila. Naiintindihan ko na ngayon. Sa tingin ko kailangan ko talagang mag-ingat sa susunod at manatiling alerto sa lahat ng oras. Sige. Tingnan natin kung ano ang nasa loob ng iba pang spatial rings. Sana maraming spiritual herbs. Napangiti si Sheila. May mga espiritual na damo sa natitirang spatial ring ngunit ang dami ay hindi marami. Malinaw, sila ay mas mababa kaysa sa mga natagpuan sa spatial ring ng alchemist. Sa pangkalahatan, labis na nasisiyahan si Severin sa pagnanakaw. Sheila. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos uminom ng spiritual alcohol? Nararamdaman mo ba na lumakas ang kapangyarihan sa iyong katawan? Nagtataka na tanong ni Severin. Agad namang naikuyom ni Sheila ang kanyang kamao. Oo, sa tingin ko mas malakas ako. Suntukin mo ako ng iyong pinakamalakas. Huwag kang magpigil. Sabi ni Severin. Kumunat ang noo ni Sheila. Ako, parang hindi ko kakayanin. Mahal na mahal kita. Hindi ko lang matiis ang sarili ko na gawin iyon. Ngumiti ng mapait si Severin. Mas mataas ang naabot ko kaysa sa iyo at mas malakas din ang katawan ko kaysa sa iyo. Hindi ako masasaktan ng suntok mo. Suntukin mo lang ako. Medyo mahirap husgahan ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Masasabi ko lang kung ano ang level mo kapag umatake ka. Nakasimangot tuloy si Sheila at sinabing. Nakakainis ito. Ako, hindi ko talaga kaya. Bilisan mo. Tingnan ko kung anong level mo. Ayos lang. Pangako. Suntukin mo lang ako sa lahat ng nakuha mo. Mahigpit na udyok ni Severin. Sige. Sa wakas, naikuyom ni Sheila ang kanyang kamao sa ayaw at buong lakas niyang sinuntok ang puso ni Severin. Hindi ito nagdulot ng anumang sakit kay Severin. Sa halip, mukha siyang masaya. Hahaha. Hindi masama. Ang iyong kapangyarihan ay katumbas ng isang level 9 Grandmaster. Bibigyan kita ng first grade low rank alchemical pill ngayong gabi. Dapat kayanin mo ito. Maaari mong subukan at gumawa ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang level 1 Profound Master. Wow! Sigurado ka bang level 9 Grandmaster ako? Nasa sabik na tumalon-talon si Sheila. Ito ay hindi ka panipaniwala. Isa akong level 9 Grandmaster at maaari kong subukan na maging isang level 1 Profound Master ngayong gabi. Sa wakas ay talagang magkakaroon na ako ng attainment kapag naging Profound Master na ako. Hinampas ni Severin ang puwete niya at sinabing, pumunta ka na at maligo. Gabi na at kailangan na nating lumabas. Handa na akong umalis. Sinaman ng tingin ni Sheila si Severin. Mabuti. Hindi nagtagal ay lumabas na silang dalawa ng hotel. Samantala, sa punong tanggapan ng Night Sky Gang, mukhang nagtatampo ang isang magandang dalaga na nagngangalang Evelyn na nakakuyom ng mahigpit ang kamao.
Siya ay anak ni David. Kalokohan. Sino ang bastos na pumatay sa tatay ko at sa mga elder na iyon? Ito na ba talaga ang katapusan ng Night Sky Gang? Miss Evelyn, pinapayuhan ka ng mga guardian na ibenta ang lahat ng negosyo upang makuha namin ang aming bahagi ng pera at pumunta sa aming hiwalay na paraan. Sabi ng isang matandang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Abel, isang mayordomo na nagtatrabaho para sa mga letterman. Ngumiti ng mapait si Evelyn. Mr. Abel, maaari mong kalkulahin ang sweldo ng mga tauhan at hayaan mo sila. Ibebenta ko ang mga negosyo. Pagkatapos nito, ang pera ay ibibigay batay sa kontribusyon ng lahat sa gang. Namula ang mata niya. Nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang ama, hindi niya napigilan at naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Oo, Miss Evelyn. Tumango si Abel at umalis. Tatay, masyado kang nag-effort sa pagbuo ng gang. Pero sinira lang ito ng lalaking iyon. Ano ang dapat kong gawin para makapaghiganti? Nangangako ako na ako mismo ang papatay sa lalaking iyon. Tumangala siya sa langit at mahigpit na ikinuyom ang kamao. Biglang pumasok ang isang medyo may edad na lalaki na tinatawag na Leon Mock kasama ang isang grupo ng mga tao. Napatingin si Evelyn at ngumisi. Si Leon ang mayor ng Nine Dragon City. Halos kasing edad lang siya ng ama ni Evelyn at ang itsura ng mukha nito ay parang unggoy. Noon pa man ay matagal na niyang hinahabol si Evelyn at gusto niyang pakasalan siya ni Evelyn at maging asawa niya. Gayunpaman, tumanggi si Evelyn at labis na kinasusuklaman siya kung kaya't nagbanta siyang papatayin ang sarili kapag pinilit siya ni Leon na pakasalan siya. Dahil doon, hindi alam ni Leon ang gagawin sa kanya. Evelyn, nabalitaan ko na may pumatay sa tatay mo kahapon. Naaawa ako sa pagkawala mo. Napabuntong hininga si Leon at nagkunwaring malungkot. Malamig na tinitigan siya ni Evelyn at mahinang nagsalita. Mr. Leon, bakit ka nandito? Kung wala ka dito para sa isang mahalagang bagay, mangyaring umalis. Sobrang busy ko. Kinawayan ni Leon ang kanyang kamay bilang senyales na sabihin sa kanyang mga tauhan na lumabas na at hintayin siya. Nang silang dalawa na lang ang natitira, malamig siyang ngumisi. Evelyn, tayong dalawa lang ang nandito. Hayaan mo akong maging tapat. Kung payag kang pakasalan ako, tutulungan kitang maghiganti. Kumunat ang noo ni Evelyn at nag-alinlangan. Natuwa si Leon nang makita ang reaksyon niya. Lumapit siya at ipinulupot ang mga braso sa baywang ni Evelyn. Tara, pasok na tayo sa kwarto mo. Kung sa akin ka matutulog, pangako papatayin ko ang lalaking iyon para sa iyo. Tumingin sa kanya si Evelyn at nagdesisyon. Mr. Leon, sigurado ka bang tutuperin mo ang bawat salitang sinabi mo? Tuwang-tuwa si Leon sa narinig. Sa wakas, malapit nang matupad ang kanyang hiling. Hanggang ngayon ay hindi pa siya naiisip ni Evelyn. Ang pagkawala ng Night Sky Gang ay talagang nagbigay sa kanya ng pagkakataong matulog kasama si Evelyn. Oo naman. Kung gusto mo, pwede na kitang pakasalan at magiging asawa kita. Humajijek si Leon. Hinawakan niya ang kamay ni Evelyn at sinimulang hawakan din ang likod nito. Matapos makapag-isip si Evelyn ay kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, pwede tayong matulog ng magkatabi pero hindi kita papakasalan. Nang marinig iyon ay kumunat ang noo ni Leon. Napaisip siya sandali at tumango. Magagawa din yan. Pero kailangan mong maging mistress sa loob ng 3 taon at kailangan mong pumunta tuwing tatawagan kita. Ano sa tingin mo? Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya. Ang taong iyon ay pumatay ng napakaraming tao kasama na ang iyong ama. Malamang na siya ay isang level 8 warrior king. Hindi magiging madali kung gusto ko siyang patayin. Kaya, kailangan mong maging mistress ko kahit 3 taon man lang bilang kapalit. Ikaw. Nanginginig si Evelyn. Ang plano niya ay gamitin ang kanyang birhen na katawan kapalit ng tulong ni Leon para patayin si Severin. Hindi niya akalaing hihilingin sa kanya ni Leon na samahan siya sa loob ng 3 taon. 3 taon ng kanyang kabataan ang pinag-uusapan nila ngayon. Biglang binitawan ni Leon ang bewang ni Evelyn, tumalikod, at nagmamalaki. Evelyn, mas dapat mong malaman na ako lang ang makakatulong sa iyo. Kung hindi, ang pinakamahusay na pagpipilian ng mga tao ay ang gobernador.
Dapat mong malaman na hindi ka tutulungan ng gobernador. Talaga, naubusan ka ng mga pagpipilian. At mas mabuti mong huwag kalimutan na ako ang mayor ng lungsod na ito. Ako ay makapangyarihan at mayaman. Maaari akong magkaroon ng anumang uri ng babae na gusto ko. Pagkatapos noon ay nagkunwari siyang aalis na siya. Kung hindi ka pa nakapagdesisyon, maaari kang mag-isip ng ilang araw tungkol dito. Ngunit hindi ako sigurado kung matutulungan kitang mahanap siya kapag umalis siya sa lungsod. Hindi madali ang pagsubaybay sa isang lalaki. Sumasang-ayon ako. Mabilis na sabi ni Evelyn. Gaya ng binanggit ni Leon, natatakot din siya na umalis si Severin sa lungsod at hindi siya matutulungan ni Leon kahit pumayag siya sa alok nito makalipas ang ilang araw. Tuwang-tuwa si Leon na nakatalikod kay Evelyn. Noon pa man ay gusto na niyang makasama si Evelyn at ngayon ay pumayag na rin si Evelyn na makasama siya ng 3 taon. Ang 3 taon ay isang mahabang tagal. Pagkatapos ng 3 taon, dapat ay may sakit siya sa kanya at hindi na mahalaga kung gusto na siya ni Evelyn na iwan siya. Bukod dito, ang Night Sky Gang ay karaniwang nawasak. Kung tretuhin niya ng mabuti si Evelyn, baka may pagkakataon na magkaroon si Evelyn ng damdamin para sa kanya at hindi siya iiwan kahit na hiniling niya sa kanya. Sa mga sandaling ito, sobrang saya ang naramdaman ni Leon. Gayunpaman, nagpanggap siyang kalmado at binalik ang tingin kay Evelyn. Tandaan mo ang pangako mo. Ngayon, gusto kong matulog kasama mo. Tumalikod si Evelyn at naglakad papasok sa kanyang villa patungo sa kanyang kwarto. Natuwa si Leon at mabilis na sumunod sa kanya. Nang maisara ang pinto ay hindi na niya kinaya. Binuhat niya si Evelyn sa kama at inihagis doon. Napatingin si Evelyn kay Leon at nakaramdam siya ng pagkasuklam na makatulog sa isang lalaki na kasing edad ng kanyang ama. Sa kabila niyon, tiniis niya ito sa pamamagitan ng pagkayam ng mahigpit sa kamao at pagtitig sa kisame gamit ang mga mata niyang hangkag. Tumalon si Leon sa kanya at hinalikan siya. Makalipas ang 1 oras, tumayo siya na parang nasisiyahan. Habang nakatingin sa kama, malamig niyang sabi, "Evelyn, matagal ko nang pinangarap na makasama ka at natupad na ang hiling ko ngayon." Hahaha. Masayang nagpatuloy siya. Pero hindi ko alam na ito ang iyong unang pagkakataon. Akala ko dati may 2 boyfriend ka. Nagulat talaga ako na birhen ka pa. Talagang nagulat ito kay Leon. Umupo si Evelyn at nagbihis. Alalahanin mo ang iyong pangako. Kailangan mong patayin ang taong iyon at gusto kong makita ang bangkay niya sa loob ng 3 araw. Maraming miyembro ng Night Sky Gang ang nakakita sa kanya noon. Isa siyang binata. May kasama siyang magandang babae. Kaya, mabuti pang mag-isip ka muna bago ka magdesisyon na lokohin ako. Lumapit si Leon, niyakap si Evelyn, at hinalikan. Huwag kang mag-alala, mahal. Ipapadala ko ang aking lalaki upang imbestigahan ito mamaya. Maraming surveillance camera sa lugar na iyon. Hahanapin ko ang lalaki at babae na iyon sa lalong madaling panahon at maghayganti ka. Pagkatapos noon, nag-isip siya sandali at nagtanong. Oh. Narinig ko ang sinabi ng lalaki ko kung sino ang pumatay sa tatay mo ay ang lalaking iyon. Anong gusto mong gawin sa babae niya? Papatayin mo rin ba siya? Naikuyom ng mahigpit ni Evelyn ang kanyang kamao at sinabing, "Kung mahuli mo ng buhay ang lalaki, gusto kong putulin ang Achilles tendon niya at ang litid sa pulso niya. Gusto kong lumuhad siya sa harap ko araw-araw at magsisi sa ginawa niya. Ayokong mamatay siya ng ganoon kadali. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa babaeng iyon." Ngumiti si Leon. "Sige. Gagawin ko yon. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay sa magandang balita ko. Yung babaeng yon, hindi ko siya pakakawalan. Pagdating ng panahon, papatayin ko rin siya." Samantala, dumating sina Severin at Sheila sa isang plaza sa sentro ng lungsod. Maraming tao ang nagbukas ng kanilang mga stall at inilagay ang bagay na hindi nila gustong ibenta o ipagpalit sa iba pang mga bagay. Nakahanap din si Severin ng isang bakanteng lugar upang ilagay ang lahat ng mga diskarte, at armas na nakuha niya mula sa mga special ring. Sa gilid, nagsulat siya ng isang signboard na nagsasabing handa siyang palitan ang kanyang mga gamit ng mga espiritual na damo.
Mas mabuti ang mga espiritual na damo na angkop na gawing alchemical na table task. Dahil marami siyang mga kayamanan na nakadisplay, maraming tao ang nakapansin at nakatipon. Ilang sandali lang ay nakipagpalit siya. Hihihi. Medyo maganda ang negosyo natin. Napangiti si Sheila. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam tungkol sa Gallus Hall. Biglang lumapit ang isang babaeng nakasuot ng purple na damit. Tumingin siya sa paligid at may nakita siyang teknik. Isang sky-grade medium rank teknik. Ito ay magandang bagay. Seryoso ka bang nagbebenta nito? Karaniwan, ang mga tao ay hindi nagbebenta ng pamamaraan. Ngumiti ng mahina si Severin. Walang silbi sa akin kaya gusto kong ibenta. Natitiyak kong gagastos ito ng maraming espiritual na halamang gamot. Tumingin ang babae at kumunot ang noo. Malinaw, ito ay magiging medyo mahal. Humajijek si Sheila at inilahad ang kanyang mga kamay. Hindi bababa sa 52nd grade high rank spiritual herbs. Iyan ang pinakamababang matatanggap namin. Ito ay itinuturing na mura. Kumunot ang noo ng babaeng nakayulang damit. Ngunit hindi ko kayang ipagpalit ang ganoong halaga ng pangalawang grado na mataas na ranggo na espiritual na mga halamang gamot. Pagkatapos noon, aalis na sana siya pero bago niya ito ginawa, tiningnan niya muna ang technique book. Kung wala kang ganoon karami, tumatanggap din kami ng second grade medium rank spiritual herbs. Tumatanggap kami ng 2 second grade medium rank spiritual herb kapalit ng isang second grade high rank spiritual herb. Kung ang second rank low rank spiritual herb ay magagamit para gumawa ng alchemical pills, ituturing ko ito bilang high rank spiritual herb. Paano naman iyon? Alok ni Sheila. Nahiyang ngumiti ang babaeng naka-purple. Pasensya na, pero napakahirap ko talaga. Kung ganoon, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na lang. Maya-maya lang, may lumapit na lalaki na mukhang mayamang binata. Mayroong ilang mga tao na sumusunod sa kanyang likuran na may hawak na mga espada sa kanilang mga kamay. Napatingin sa kanya ang babaeng naka-purple. Bagamat nakaramdam siya ng galit, hindi siya naglakas loob na magsalita at naghanda na umalis. Hahaha. Tignan mo, ganito ang hitsura ng isang mahina. Ni hindi niya ako pinangarap na kausapin ako. Tumawa ng malakas ang lalaki. Biglang sabi ni Sheila. Hoy, kung wala kang sapat na mga espiritual na halamang gamot para gawin ang pangangalakal, maaari kong ibigay sa iyo ang aklat na ito ng pamamaraan ng librero kung maaari kang magbigay sa amin ng anumang impormasyon tungkol sa Gallus Hall. Noong una, walang inaasahan si Sheila. At muli, agad na nagningning ang mga mata ng babaeng naka-purple. Talaga? Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Nagpalitan ng tingin sina Severin at Sheila. Natuwa silang dalawa sa narinig dahil ang ibig sabihin noon ay alam ng babaeng naka-purple ang tungkol kay Gallus Hall. Siyempre naman hindi. Miss, may impormasyon ka ba tungkol sa Gallus Hall? Nakangiting tanong ni Severin. Sagot niya. Siyempre, mayroon ako. Tinanong mo ang tamang tao dahil ako ay isang tagapag-alaga ng Gallus Hall. Ang galing. Tuwang-tuwa si Sheila. Natuwa rin si Severin. Inabot niya ang kamay niya para ipatawag ang technique book at ibinigay sa babae. Hahaha. Ganyan ka ba talaga ka-proud na maging guardian ng Gallus Hall kung level 9 profound master ka pa lang? Sinasabi lang nito kung gaano kakulit ang Gallus Hall. Kung hindi, sa tingin mo ba ay magiging guardian ka ng ibang mga gang? Bakit ka proud kung dapat mong ikahiya ang sarili mo? Muli, ang lalaki ay nanunuya at nagalit sa babaeng nakayulang damit. Hayden Fulton. Pinipilit mo talaga. Galit na galit ang babaeng nakayulang damit kaya kinuyam niya ng mahigpit ang kamao habang mariing nakatitig. Bakit ka nagagalit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano bang problema? Halika at sampelan mo ako kung galit na galit ka sa akin. Hahaha. Patuloy na pang-aasar ni Hayden sa kanya. Ayokong makipag-usap sa iyo. Ang babaeng nakayulang damit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinapakan ang kanyang mga paa, at nagpas siyang huwag pansinin si Hayden. Hahaha. Abay talunan. Yan talaga ang inaasahan ko sa isang mahina. Hahaha. Tumawa ulit ng malakas si Hayden. Sa pagkakataong ito, sabay tawa din yung mga lalaking nasa likod niya.
Hindi na nakatiis si Sheila. She mumbled. Anong kalokohan? Gago. Anong tinawag mo sa akin? Napakaliit ng boses pero narinig pa rin ni Hayden. Sa masungit na mukha, mariin niyang tinitigan si Sheila. Tama siya. Ang kulit mo, lalo na yung mukha mo. Pakiramdam ko sasampalin kita kapag tinitignan kita. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Severin at pinrotektahan si Sheila. Sino ka sa tingin mo? Maglakas loob ka bang kausapin ako sa ganyang tono? Kilala mo ba kung sino ako? Galit na sigaw ni Hayden kay Severin. Pakiramdam niya ay ilang beses lang siyang sinampal ni Severin. Napakaingay mo. Hindi na nakatiis si Severin. Lumipat siya sa isang iglap kung nasaan si Hayden at sinampal si Hayden nang hindi inaasahan ni Hayden. Bumulwak si Hayden ng isang subo ng dugo at 2 ngipin. Gago ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nag-react si Hayden sa pamamagitan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin, pagkayam ng kanyang kamao, at paggalaw na parang cheetah upang ihagis ang suntok kay Severin. Tanga ka. Ngumuso si Severin at sumuntok din. Makalipas ang 1 segundo, muling pinalipad si Hayden. Sa pagkakataong ito, nabali ang braso niya. Ang braso ko. Ang braso ko. Masakit na napaungol siya habang hinawakan ng kaliwang braso ang naputol niyang kanang braso. Mr. Hayden. Takot na takot ang mga tao sa likod niya. Si Hayden ay isang tagapag-alaga ng kanilang gang at isang level 2 warrior king. Sa kabila noon, natalo siya ni Severin nang walang pawis. Kalokohan. Nagnganga ang ngipin ni Hayden at sinabing, "Bilisan mo at ihatid mo ako pabalik." Sa wakas ay natauhan na ang mga taong iyon at mabilis na binuhat si Hayden palayo sa lugar na ito. Nako! Bakit niyo siya inihiyan at sinaktan? Siya ang guardian ng Starlight Gang. Ang tatay niya ay isang elder ng gang at iyon ang dahilan kung bakit siya mayabang. Nakakunot ang noo ng babaeng naka-purple na nakatingin kay Severin at Sheila. Ngumiti si Severin, inimbak ang mga bagay na ipinakita niya sa isang special na singsing, at ibinigay ang special na singsing sa babaeng naka-purple. Miss, dahil guardian ka ng Gallas Hall, pwede mo ba kaming dalhin sa Gallas Hall? Nakasimangot at mukhang problemado ang babaeng naka-purple dress. Pwede ko bang malaman kung bakit gusto ninyong dalawa pumunta sa Gallas Hall? Masyadong mahal ang mga ito. Hindi ko madala at hindi ko alam ang dahilan kung bakit hinahanap niyong dalawa ang Gallas Hall. Nag-aalala siya na baka may gawin si Severin na ipahamak si Gallas Hall. Sa nakita niya ngayon, masasabi niyang napakalakas ni Severin. Kung may intensyon si Severin na manggulo sa Gallas Hall, ibabalik niya ang isang kaaway. Hinawakan ni Severin ang kanyang kamay at nagpakilala. Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Siya si Sheila Ballard. Naisipan naming sumali sa Gallas Hall dahil balita ko ito ay napakahusay. Sa susunod na ilang minuto, nagpatuloy siya tungkol sa kung gaano kahusay ang naisip niyang Gallas Hall dahil gusto niyang makilala pa ang tungkol sa Gallas Hall bago niya ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng dati niyang karanasan sa Taurus Hall, napagtanto niyang mas mabuting ilihim muna ang kanyang pagkakakilanlan. Tumawa ng lihim si Sheila at inisip na magaling talaga gumawa ng kwento si Severin. Sa kabila nito, hindi pa rin naglakasloob ang babaeng naka-purple na tanggapin ang special ring. Tumingin siya sa kanila na may kakaibang ekspresyon. Sa iyong pagkamit, maaari kang maging senior sa akin. Walang saysay na sumali ka sa Gallas Hall. Tapos, nagpakilala siya. Oh, ang pangalan ko ay Elaine Turner. Iminumungkahi ko na umalis na tayo sa lugar na ito. Magkakaproblema tayo kung dadalhin ni Hayden ang tatay niya dito para hanapin tayo. Tumanggaw si Severin at umalis sa lugar kasama si Elaine. Magkatabing naglakad silang tatlo. Nagpatuloy si Elaine kung saan sila umalis sa pagsasabing, "Pasensya na pero tatanggapin lang ni Gallas Hall si Sheila kung iniisip nyo na sumali." Kumunat ang noo ni Severin at curious na tanong, "Bakit hindi ako makasali? Mas mababa ang kanyang attainment kaysa sa akin kaya bakit siya pinapayagang sumali at hindi ako?" Napatingin si Elaine kay Severin at binigyan ito ng kakaibang tingin. Paumanhin. Tumatanggap lang ang Gallas Hall ng mga babaeng miyembro. Paano ang mga elders? Wala rin bang lalaking elder?
Sumimangot ulit si Severin at nagtanong. Nakangiting umiling si Elaine. Hindi. Ang Gallas Hall ay isang pambabae lamang na bulwagan. Napaisip si Severin at sinabing, kung dadalhin mo ako doon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay sa loob ng special ring na ito. Walang alinlangan, natukso si Elaine sa alok. Nasaksihan niya si Severin na inilagay ang lahat ng mga armas, mga diskarte sa paggamit, at mga libro ng diskarte sa loob. Tumingin siya kay Severin at nagtanong. Talaga? Ibinibigay mo sa akin ang special ring kung dadalhin kita sa Gallas Hall. Pero hindi mo ako masisisi kung pareho kayong tinanggihan. Ngumiti si Severin. Siyempre, hindi ka namin masisisi. Sigurado akong pareho kaming papayagang sumali kung dadalhin mo kami doon. Hahaha. Napakakumpiyansa mo. Sige. Ihahatid ko kayong dalawa at subukan nyo. Natuwa si Elaine. Kahit na talagang nagdududa siya sa mga salita ni Severin, handa pa rin siyang dalhin sila sa Gallas Hall kapalit ng lahat ng nasa special ring. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-usap sa kanila, hindi niya naisip na sila ay masasamang tao. Kung hindi, hinding-hindi siya tutulungan kapag binyo-bully siya ni Hayden. Kung ganoon ay umalis na tayo. Iyon na ang special ring na ito ngayon. Bahagyang ngumiti si Severin at ibinato sa kanya ang special ring. Kinuha niya ito at mabilis na inilagay sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos noon, dinala niya sina Severin at Sheila sa Gallas Hall gaya ng napagkasunduan. Sa Stormy Moon Sect, hinanap ni Draven si Meldrick. Meldrick, may masamang balita ako. Sinabi ng tatay ko na wala siyang natanggap na balita tungkol sa pagkamatay ni Severin. Nagpadala siya ng mga tao sa South County at sinabi ng lalaki na nabubuhay pa siya. Nakakatakot ang itsura ni Meldrick. Paano siya mabubuhay pa? Sinasabi mo ba sa akin na siya ang pumatay kay Ronnie? Napakatagal na at sa tingin ko ay dapat na siyang bumalik ngayon. Sagot ni Draven. Imposible iyon. Sa tingin ko siya ay isang level 3 Warrior Emperor at si Ronnie ay isang level 7 Warrior Emperor. Hindi ko lang maisip kung paano niya mapapatay si Ronnie. Tumingin si Meldrick kay Draven at nagtanong. Pagkatapos ay sagutin ang tanong na ito. Bakit hindi pa bumabalik si Ronnie? Alam mo namang umalis siya dahil papatayin niya si Severin.